Naging tahimik ang mundo ng Katolisismo noong unang bahagi ng tagsibol. Sa loob ng Vatican, ang puting usok ay pumailan lang sa kalangitan, at sa loob ng ilang minuto, umalingaw-ngaw ang mga kampana. Ngunit kakaiba ang katahimikan. Walang sigawan ng masa, walang matinding hiyawan. Tila may humawak sa hininga ng buong mundo. Sa Plaza de San Pedro, isang babae ang nakatayo sa tabi ng fountain, mahigpit na yakap ang maliit na krusipihong nakasabit sa kanyang leg. Sino kaya? Mahina niyang tanong. Sino ang pinili nila? Sa loob ng Sistine Chapel, isang matandang kardinal ang bumaling sa kanyang kaliwa at bumulong, wala sa atin ang nakahula nito. Ang mga mata niya ay nakatingin sa harapan, kung saan ang bagong halal na santo papa ay lumuluhod, tila hinihigop ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Hindi kilala ng karamihan ang kanyang pangalan. Hindi siya headline, hindi rin siya tanyag sa media. Siya'y kilala lamang sa mga nakasama niyang pari bilang si Cardinal Lorenzo Anselmi, tahimik, matalino, at may pananampalatayang nakaugat sa katahimikan. Sa isang maliit na bayan sa Hilagang Italia, sa isang simpleng bahay, pinanood ni Padre Tomas ang live broadcast mula sa kanyang lumang telebisyon. Nang ipahayag ng protodiakono ang pangalan ng bagong Santo Papa, napatayo siya at muntik nang mabitawan ang tasa ng kape. Habemus Papam. Lindsimo Quarto. Sandaling katahimikan. Tila walang nakaintindi. Lan Cators, bulong niya. Bakit yon ang pangalan? Sa loob ng Vatican, nagsimulang gumalaw ang mundo. Ang mga komentarista sa telebisyon ay nag-uunahan sa paghahanap ng koneksyon, ng kwento, ng paliwanag. Ngunit kakaunti ang may tala tungkol kay Cardinal Anselmi. Isa siyang pastol sa mahihirap na komunidad, bihirang makita sa kamera, mas kilala sa mga monasteryo kaysa sa mga opisina. Ngunit iyon niya ang hindi inaasahan, na sa gitna ng kaguluhan ng mundo, isang tahimik na tinig ang pipiliin. Lumabas ang bagong Santo Papa sa balkonahe. Maliit ang kanyang tindig, ngunit matatag. Hindi siya umiti agad. Tumingin siya sa madla, sa mundo, na tila naghahanap ng isang bagay. Mga kapatid ko, mahina ngunit malinaw niyang simula, hindi ako narito upang magdala ng mga bagong sigaw. Ako'y narito upang ibalik ang boses na matagal nang binaliwala, ang bulong ng espiritu. Tahimik pa rin ang plaza. Ngunit ibang uri ng katahimikan, hindi kawalang interes, kundi pagninilay. Pinili ko ang pangalang Len, dugtong niya, hindi bilang palamuti ng kapangyarihan, kundi bilang alaala sa mga naging haligi ng pananampalataya sa mga panahon ng kadiliman. Sa labas ng Vatican, sa isang cave sa Madrid, nagkatinginan sina Javier at Angela, parehong youth leaders sa kanilang parokya. Hindi ba't Len ang pangalan ng lumang papa na sinasabi nilang may mga bisyon? Tanong ni Angela, habang nagbabrowse sa Google. Len Nase, sagot ni Javier. Siya ang nagsulat ng Rerum Novarum, di ba? Yung tungkol sa dignidad ng manggagawa. Pero Len Nase ang pangalan ngayon. Nagkibit balikat si Javier. Maraming Len sa kasaysayan. Pero iba to, parang may gustong sabihin ang Diyos. Sa isang ospital sa Assisi, isang madre ang nag-aalaga ng matandang may sakit. Habang inaayos niya ang una ng pasyente, lumingon ito sa at tinuro ang bagong papa. Anselmi, mahina niyang sabi. Nakilala ko siya minsan. Tahimik, mahilig sa adorasyon. Hindi mahilig magsalita, pero kapag nagsalita, para kang binubuksan. Sa Vatican Newsroom, binuksan ng isang batang editor ang file na pinamagatang papabili, low probability list. Naroon si Anselmi, pang-negatibo 25 sa listahan. Hindi natin nakita to, anya sa kanyang editor. Hindi siya gustong makita. Pero may mga bagay na hindi kailangan ng spotlight para lumiwanag. Makalipas ang ilang araw, nagsimula nang lumabas ang mga ulat, si Papa Len Nasiu ay hindi agad sumailalim sa mga opisyal na proseso ng media. Hindi siya nagpa-press conference. Sa halip, binisita niya ang isang simbahan malapit sa Vatican at nanalangin mag-isa sa harap ng tabernakulo. Walang kamera, walang announcement. Dito nagsimulang magtanong ang mga tao, sino talaga ang lalaking ito? At bakit Len? Sa isang pampublikong unibersidad sa São Paulo, isang guro ng teolohiya ang nag-lecture tungkol sa kasaysayan ng mga papa. Mga estudyante, sabi niya, alam niyo ba kung anong pareho kina Len Yaga at Len Nase? Lahat sila may tapang, sagot ng isang estudyante. Hindi lang tapang, wika ng guro, may kakayahang makakita ng labanan kahit hindi ito pisikal.
Lahat sila ay nagdala ng isang mensahe, ang laban ng simbahan ay hindi palaging nakikita sa mata. Sa unang humilya ng Papa sa misa ng Linggo, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit matalim. Ang mundo ngayon ay hindi nangangailangan ng ingay kundi ng paninindigan. Hindi panlabas na revolusyon kundi panloob na pagbabalik-loob. Tumingin siya sa mga kardinal sa harapan. Hindi ako nandito para baguhin ang simbahan. Nandito ako para ipaalala kung sino tayo. At bakit tayo narito? Sa isang silid-aralan sa Roma, isang guro ang nagtuturo ng kasaysayan ng mga santo sa mga estudyanteng high school. Alam niyo ba na may isang binatilyo na halos kaedad niyo na ngayon ay malapit ng maging santo? Tanong niya. Si Carlo Acutis, sagot ng isang estudyante. Ngumiti ang guro. At may koneksyon siya sa Papa ngayon. Pero yon ay para sa susunod na klase. Ang mga susunod na araw ay punang tanong, usap-usapan, at kakaibang katahimikan. Walang grand announcement, pero may lumalalim na damdamin sa puso ng mga mananampalataya. Tila may hinog ng mangyari. Sa isang kapilya, sa ilalim ng liwanag ng kandila, isang seminarista ang nagsusulat sa kanyang journal. Ang simbahan ay parang ilog, tahimik pero malalim. At nararamdaman kong may bagong agos na nagsisimula. Len, bulong ng isang madre habang pinupunasan ang altar ng kanilang maliit na kapilya. Bakit Len? Hindi siya nag-iisa sa tanong na yon. Sa buong mundo, mula sa mga monasteryo sa Andes hanggang sa mga simbahan sa mga lungsod ng Asia, ang tanong ay pareho, bakit pinili ng bagong Santo Papa ang pangalang Len? Sa Vatican Apostolic Archives, isang lalaking nakasuot ng simpleng Amerikana ang naglalakad sa malalabong pasilyo. Si Padre Mateo, historiador ng simbahan, ay hindi kilala sa media, ngunit sa loob ng mga mahahalagang silid na yon, siya ang hari. Sa kanyang harapan ay isang mesa ng mga lumang sulat, enplika, at tala ng mga papa. Binuksan niya ang isang makapal na aklat na may tatak, Papa Leon Magno, Sermons et Epistolae. Kung may sagot, anya, nandito yon. Sa tabi niya, isang batang madre ang nakikinig. Sino po ba talaga si Len Magno? Tumango si Padre Mateo. Isa siyang haligi. Ipinagtanggol niya ang simbahan hindi lang sa doktrina, kundi sa mismong pintuan ng Roma. Hindi po ba siya ang humarap kay Attila? Tanong ng madre. Eksakto. Habang lahat ay tumatakbo sa takot, siya ay lumabas, mag-isa, dala lang ang pananampalataya. Walang espada. Walang sundalo. Pero nagtagumpay. Sa Florence, sa isang konbentong Benediktino, nagsasagawa ng lektura si Sister Lucia sa kanyang mga bagong madre. Sa harap ay isang blackboard kung saan nakasulat, Len Yas, Papa ng Espiritual na Giyera. Hindi natin pwedeng maunawaan ang kasalukuyan, sabi niya, kung hindi natin babalikan ang mga ugat ng pangalang ito. Si Len Yaga ay hindi lang reformista, kundi isang lalaking lumaban sa mga kasamaan sa loob mismo ng simbahan. Hindi siya natakot magsalita laban sa katiwalian ng mga obispo at hari. Isa sa mga madre ang nagtaas ng kamay. Pero bakit napaka-espiritual ng dating ng pangalang Len? Parang may otoridad pero hindi mapanupil. Dahil ang leon sa simbolismo ng Kristyanismo ay hindi lang hayop, sagot ni Sister Lucia. Isa siyang tagapagtanggol. Isang bantay. Isang nilalang na kapag tahimik, mas nakakatakot. Samantala, sa Vatican Gardens, tahimik na naglalakad si Papa Len Nasi, may rosaryo sa kaliwang kamay at isang maliit na notebook sa kanan. Hindi niya dala ang kanyang telepono. Walang assistant. Sa bawat hakbang ay parang nararamdaman niya ang bigat ng bawat pangalang nakaukit sa kasaysayan ng simbahan. Tumigil siya sa harap ng isang maliit na estatwa ni Len Nasi, nakatayo sa lilim ng isang punong olibo. Giovanni de Medici, bulong niya, ikaw ang nagsimulang magsulat ng mga bagay na ngayon ay inuukit sa puso ng simbahan. Rerum Novarum. Dignidad. Katarungan. Paggabay ng simbahan sa mundo. Sa kanyang notebook, sumulat siya, ang pangalan ay hindi dekorasyon. Ito ay layunin. Sa Paris, sa Sorbonne, tinalakay ni Ansel Dauset ang pinakabagong balita mula sa Vatican sa harap ng mga estudyanteng teolohiya. Ang pinili ng bagong papa na pangalan ay hindi aksidente, wika niya. May tatlong Len na dapat natin tandaan. Ang una, ang matapang na teologo na humarap kay Attila. Ang ikalawa, ang reformistang espiritual. Ang ikatlo, ang tagapagtanggol ng mga manggagawa. Ngayon, may ikaapat na Len tayo. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay.
Pero sir, paano natin malalaman kung ito ba'y simbolismo lang o may tunay na epekto? Ngumiti si Dowsett. Sa simbahan, madalas, hindi agad nararamdaman ang epekto. Pero kapag gumalaw ang espiritu, ang mga ugong ay nagiging lindol. Sa Roma, sa San Giovanni Laterano, nagtalumpati si Papa Len Nasi sa unang pagkakataon sa harap ng mga obispo. Hindi sa St. Peter's Basilica, pinili niyang magsalita sa simbahan ng kanyang luklukan bilang obispo ng Roma. Mga kapatid sa pananampalataya, panimula niya, marahil ay nagtataka kayo kung bakit Len. Marahil iniisip niyo na ito ay pagkilala sa isang kasaysayan. Tumigil siya sandali at tumingin sa bawat isa sa kanila. Ngunit ang pangalan ay hindi tungkol sa nakaraan. Ito ay panawagan para sa ngayon. Ang mundo ngayon ay hindi nangangailangan ng isang hari, kundi isang bantay. Isang pastol na may tapang ng leon, ngunit may puso ng tupa. Sa Assisi, sa isang maliit na kapilya kung saan minsan ay nanalangin si Carlo Acutis, isang batang seminarista ang nagkukumpisal sa isang matandang pari. Padre, nararamdaman ko pong parang hindi ako bagay sa simbahan. Ang mundo ngayon ay mabilis, maingay at ako'y natatangay. Alam mo ba kung sino si Carlo Acutis? Tanong ng pari. Opo. Yung teenager na halos maging santo. Alam mo ba kung anong pangalan ng eskwelahan niya? Hindi po. Instituto Lendase, wika ng pari. At ngayong ang papa ay si Lendase, hindi mo ba nakikita? May mga pangalang inuukit ng Diyos sa tahimik na paraang hindi natin agad nakikita. Sa isang monasteryong Pranses, isang retiradong kardinal ang nagising mula sa panaginip. Pawis na pawis, nanginginig. Sa panaginip, nakita niya ang isang hagdan patungong langit, at sa bawat baitang ay nakaukit ang pangalang Len. Sa itaas, may nakatayong binatilyo, nakangiti, hawak ang isang laptop sa kaliwa at isang ostya sa kanan. Tinawag siya ng binatilyo sa pangalan niya. Cardinal Etienne, handa ka na bang makita ang susunod na kabanata? Sa gabi, sa kanyang opisina sa Vatican, nakatingin sa bintana si Papa Len Nasi. Sa kanyang harapan ay larawan ni Papa Len Nasi, at katabi nito, isang artikulo tungkol kay Carlo Acutis, isang batang may bukal na pananampalataya, na minsang nag-aral sa isang paaralang ipinangalan kay Len Nasi. Tumitig si Papa Len sa dalawang pangalan. Isa, isang haligi ng nakaraan. Isa, isang binhi ng hinaharap. At napabulong siya, marahil hindi ko siya kilala, ngunit kilala niya ako. Ang Milano sa taglamig ay malamig ngunit hindi malamlam. Sa isang apartment na may tanawing abot hanggang sa simbahan ng Santa Maria Segreta, isang binatilyo ang nakaupo sa harap ng kanyang lumang desktop computer. Nakasuot siya ng hoodie, naka-headphones, ngunit hindi naglalaro. Nakatingin siya sa screen kung saan lumilitaw ang larawan ng isang ostya na tila kumikislap. Pinindot niya ang isang key at lumitaw ang salitang "In Milagro Eucharistico, Buenos Aires, 1976." Ma, sigaw niya, natapos ko na yung page para sa Argentina. Lumapit ang kanyang ina, si Antonia, dala ang isang tasa ng mainit na gatas. Iyan ba yung project mo tungkol sa mga milagro? Opo. Isa pa lang yan. May 126 pa akong gustong idokumento. Carlo, anak, sabi ni Antonia habang iniabot ang gatas, bata ka pa. Hindi mo kailangang gawin lahat agad. Ngumiti si Carlo habang tumatango. Pero ma, hindi ito para sa akin. Gusto ko lang na mas maraming tao ang makaalam kung gaano katotoo si Jesus sa Eukaristya. Parang gusto kong sabihin sa buong mundo, andito siya. Hindi makasagot si Antonia. Sa kanyang mga mata, si Carlo ay isang normal na bata, mahilig sa pasta, tumatawa sa mga memes, at paminsan-minsan ay nagagalit kapag mabagal ang internet. Pero sa mga ganitong sandali, tila may liwanag sa likod ng kanyang mga mata na hindi basta-basta. Sa paaralan, hindi siya pinakamatalino pero hindi rin nahuhuli. Hindi siya leader ng student council pero marami ang kumukonsulta sa kanya kapag may problema. Hindi siya laging bida sa classroom, ngunit kapag siya ang nagtaas ng kamay, tahimik ang buong klase. Carlo, paano mo na kaya yung divorce ng pinsan mo? Minsang tanong ng isang kaklase. Sumagot siya, nagdasal ako para sa kanila. Hindi para bumalik sila agad, kundi para hindi sila mawalan ng pag-asa. Paano kung hindi na sila bumalik? May plano si God. Laging meron. Hindi natin kailangan makita agad. Kapag break time, madalas siyang makikitang kumakain mag-isa, hindi dahil sa iniiwasan siya, kundi dahil siya mismo ang lumalapit sa mga bagong estudyante o sa mga walang kasama.
Parang misyon niyang walang maiwan. Isang araw, napansin ng guidance counselor na laging may iba't ibang estudyante ang tumatambay sa loob ng chapel pagkatapos ng klase. Nang tanungin kung sino ang nag-aya sa kanila, iba-ibang pangalan ang lumabas. Pero paulit-ulit din ang isang pangalan, Carlo. Nung araw ding iyon, tinawag siya ng pari ng paaralan. Carlo, wika ng pari, ikaw ba ang nagdadala ng mga estudyante sa chapel? Hindi ko sila dinadala, Father, sagot niya, pero sinasabi ko lang na nandito si Jesus, at gusto ko silang ipakilala. Bumuntong hininga ang pari. Alam mo bang minsan mas malakas ang pahayag ng puso kaysa ng sermon? Ewan ko po, Father. Gusto ko lang iparamdam na mahal sila ni Jesus. Ang simplicity ng sagot niya ang mas lalong nagbigay ng bigat sa sinabi niya. Walang sermon, walang palamuti. Isang dalagita nga ang nagsabi minsan sa kanyang diary, hindi si Carlo ang nagsisermon. Pero sa kanya ko unang naramdaman na baka posible talaga ang kabanalan. Habang tumatanda si Carlo, lalong lumalim ang kanyang pagmamahal sa banal na sakramento. Bago pumasok sa paaralan, dumadaan siya sa simbahan. Hindi para humingi, kundi para magpaaraw. Iyon ang tawag niya sa adorasyon. Parang ganito yan, ma, paliwanag niya minsan, kapag nagpaaraw ka, umiinit ang balat mo kahit hindi mo agad nararamdaman. Ganoon din ang Eukaristya. Hindi mo man napapansin, binabago ka na pala. Sa gabi, imbes na puro mobile games, ginagamit niya ang oras para magbasa tungkol sa mga himala, kasaysayan ng mga santo, at minsan, mga libro tungkol sa teolohiya, sa wikang Latin. Isang gabi, nadatnan siya ng kanyang ama sa silid, nakatulog sa ibabaw ng bukas na laptop at may hawak na rosaryo sa kamay. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, anak, bulong ng ama. Pero alam nilang hindi niya ito ginagawa para magpakitang tao. Hindi rin dahil sa takot. Galing ito sa tunay na pagmamahal. Kahit sa gitna ng kanyang pananampalataya, hindi siya naging sobrang banal para sa iba. Marami pa rin siyang interes, gustong-gusto niya ang football, fan siya ng mga superhero, at minsan ay sumasama sa mga coding workshops para sa mga bata. Ngunit kung may pagkakaiba siya sa iba, ito ay dahil alam niya kung saan siya nakaugat. Kung gagamit ako ng tech, minsan niyang sabi sa klase, gusto kong gamitin ito para kay God. Kasi lahat ng galing natin, dapat may direksyon. Kaya rin niya sinimulan ang kanyang kilalang proyekto, isang website na nagdodokumento ng mga milagro eukaristiko sa buong mundo. Isang teacher ang una niyang tinanungan. Ma'am, pwede ko po ba gamitin ang computer lab pag Sabado? Para saan, Carlo? Para sa project ko. Gusto ko pong tipunin lahat ng kwento ng mga himala kung saan mismong ang ostya ay naging laman ng Diyos. Bakit mo gustong gawin yan? Para kung may bata na nagdududa kung totoo si Jesus, may maipakita ako sa kanya. Minsan, habang ini-interview siya ng lokal na pahayagan para sa isang article tungkol sa kanyang site, tinanong siya ng reporter. Carlo, what makes a teenager like you so devoted? Sumagot siya, because understood early that God is not an idea. He's a person. The person who's madly in love with us. And that changes everything. Pagkatapos ng interview, hindi siya umuwi kaagad. Dumiretso siya sa kapilya. Tahimik lang siyang umupo sa harap ng tabernakulo. Minsan, sabi niya kay Jesus sa puso niya, parang mas madali kung maglalakad ka na lang ulit sa mundo. Pero siguro kaya mo ako nilikha sa panahong ito para magsabi sa iba, hindi siya nawala. Bawat araw ay tila patak ng tubig sa isang basong unti-unting napupuno. Hindi dramatic ang buhay niya. Walang gyera. Walang spotlight. Pero bawat salita niya, kilos at tingin may lalim. Isang araw, habang nasa bus pa uwi, nakatabi niya ang isang matandang babae na may dala-dalang grocery bags. Lola, gusto niyo po bang ako na ang magbuhat? Tanong niya. Nagpasalamat ang matanda at tinanong siya, anong ginagawa mo sa buhay mo, iho? Nag-aaral po. Tapos gumagawa ng website para kay Jesus. Ha? Website para kay Jesus? Opo. Kasi sa panahon po natin, kailangan makilala siya kahit online. Napangiti ang matanda. Ikaw, kilala mo ba talaga siya? Hindi sumagot si Carlo agad. Huminto siya, tumingin sa labas ng bintana, at sa huli ay sumagot, hindi ko po siya kilala sa lahat ng bagay. Pero kilala ko po ang boses niya. At kapag tahimik po ako, naririnig ko siya. Pagkababa ng bus, napalingon siya sa simbahan. Tumigil siya sandali at pumasok. Walang seremonya.
Umupo lang siya sa dulo. Isang simpleng binatilyo na may hawak na rosaryo sa bulsa, laptop sa bag, at Eukaristya sa puso. Ang liwanag ng umagang araw ay dahan-dahang lumusot sa mga bintana ng isang gusaling lumang-luma, ngunit matibay, ang Instituto Len Nase, isang paaralang Katoliko na matatagpuan sa isang tahimik na bahagi ng Roma. Sa pasilyo, nag-etyo ang tunog ng mga sapatos ng mga estudyante. May amoy ang lugar na pinaghalong papel, insenso, at panahon. Sa gitna ng lahat ng iyon, lumakad si Carlo Acutis, nakasabit sa balikat ang kanyang backpack, at may hawak na maliit na buklet tungkol sa mga milagro eukaristiko. Carlo, tawag ng isa sa mga madre, si Sister Elena, habang naglalakad palabas ng faculty room. Huwag mong kalimutan ang notebook mo kahapon. Naiwan mo sa chapel. Ngumiti si Carlo at kinuha ang notebook. Salamat po, sister. Nandyan po lahat ng notes ko para sa next upload. Upload? Sa ano? Sa website ko. Tungkol sa mga milagro. Pero hindi ko po i-upload kung hindi ko muna nadadasal. Tinitigan siya ni Sister Elena. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing kakaiba talaga ang batang ito. Maraming estudyanteng relihiyoso, ngunit kay Carlo, iba ang kilos ng pananampalataya, hindi siya nagsusumikap magmukhang banal. Banal lang talaga siya nang hindi sinasadya. Sa klase ng teolohiya, nagtuturo noon si Ginoong Rinaldi, isang dating seminarista na mas kilala sa mga joke niya kaysa sa kanyang doktrina. Ngunit sa araw na yon, ibang Rinaldi ang humarap sa klase. Mga bata, kilala niyo ba kung sino si Papa Len Nase? Tahimik ang klase. Si Giovanni de Medici, dugtong niya. Hindi siya tumagal bilang Santo Papa. Isang buwan lang, pero ang iniwan niyang mga prinsipyo ay parang bomba sa mundo ng Katolisismo. Napataas ang kilay ng mga estudyante. Bomba po. Kasi siya ang nagtanim ng binhi para sa pagkakapantay-pantay ng mga tao sa harap ng Diyos. Wala siyang pakialam kung mahirap ka, obispo ka, o tindero, ang tanong niya lang ay, mahal mo ba ang Diyos, at minamahal mo ba ang kapwa mo? Habang nagsasalita si Rinaldi, tahimik si Carlo, pero nagsusulat ng mabilis sa notebook. Nang matapos ang klase, nilapitan siya ng guro. Carlo, anong isinusulat mo? Yung sinabi niyo po. Gusto ko pong isama sa page tungkol sa mga papang may radikal na pananaw. Pwede po ba yon? Hindi mo kailangang humingi ng permiso sa akin para sa totoo. Ngumiti si Carlo. Pero gusto ko pa ring maging magalang. Hindi nalimutan ni Rinaldi ang araw na yon. Hindi dahil sa isinulat ni Carlo ang leksyon, kundi dahil may kakaibang galang ang bata, hindi lang sa tao, kundi sa katotohanan. Isang araw, sa klase ng kasaysayan, pinagawa silang lahat ng proyekto tungkol sa mga institusyon ng simbahan. Habang ang iba ay gumawa ng PowerPoint tungkol sa mga simbahan, si Carlo ay nagsumite ng isang interaktibong timeline ng mga himala na sinang-ayunan ng Vatican. Nag-code ka? Tanong ng guro. Opo. Para saan? Para kung may estudyante na hindi naniniwala sa Diyos, pero interesado sa tech, baka po dito siya magsimulang magtanong. Tumahimik ang buong klase. Habang ang iba ay abala sa pagkopya ng notes o pag-isip kung paano makaka-perfect sa exam, si Carlo ay abala sa pagtatanim ng tanong sa mga puso. Hindi para magpasikat. Hindi rin para magpabagsak. Kundi para gisingin. Sa isang misa sa loob ng paaralan, umupo si Carlo sa pinakalikod. Wala siyang ginawa kundi tumingin sa altar at hawakan ang kanyang rosaryo. Napansin siya ng chaplain. Carlo, bakit sa likod ka umupo? Para makita ko lahat. Lahat ng ano? Lahat ng tao. Gusto ko pong ipagdasal silang lahat habang nagsisimba. Bakit? Para kung sakaling may isa na nalulungkot, may nagdarasal para sa kanya kahit hindi niya alam. Ang institusyong ito, Instituto Len Nase, na dating isa lamang sa daan-daang paaralang Katoliko sa Italia, ay naging taniman ng isang binhi na hindi nila alam ay sisibol at sasabog sa buong simbahan. Ang pangalan ng paaralan ay hango sa isang papa na kilala sa kanyang paninindigan para sa dignidad ng tao. Sa parehong lugar, lumaki ang isang binatilyo na may paninindigang ang Eukaristya ay hindi simbolo kundi ang mismong puso ng Diyos. Maraming beses na naglalakad si Carlo sa pasilyo, bitbit ang kanyang laptop, tinutulungan ang ibang estudyante sa homework, o nagtuturo kung paano gumawa ng simpleng webpage. Pero ang totoo, ang ginagawa niya ay higit pa sa pagtuturo ng coding. Isang gabi, nang matapos ang klase, naiwan siyang mag-isa sa library.
Tahimik. Walang ingay maliban sa tunog ng paghihinalo ng lumang electric fan. May hawak siyang lumang libro, Catechismo della Chiesa Cattolica. Binuksan niya sa isang pahina kung saan nakasulat ang tungkol sa real presence. Napangiti siya. Sa tabi nito, isinulat niya sa kanyang notebook. Kung si Jesus ay talagang andito, wala nang dahilan para hindi ko siya mahalin ng buong buo. Sa isa sa mga journal entry niya, na ilang taon matapos lamang matuklasan ng isang madre, nakasulat. Baka minsan akala natin maliit lang ang ginagawa natin. Pero kung ang Diyos ang nagtanim ng binhi, hindi natin malalaman kung gaano ito kalalim ang ugat. Sa graduation day, habang ang ibang estudyante ay abala sa pag-aayos ng toga o pagkuha ng group selfies, si Carlo ay nakatayo sa harap ng estatwa ni Papa Len Nase na matatagpuan sa gitnang courtyard ng eskwelahan. Tahimik siyang nanalangin. Salamat po sa lahat. Kung paano man niyo ako ginabayan, hindi ko man alam lahat ngayon, pero nararamdaman kong tama ang direksyon. Makaraan ng ilang taon, nang maging usap-usapan sa buong mundo ang kanyang beatification, at kalaunan, ang posibilidad ng kanyang canonization, isang mamamahayag ang bumisita sa Instituto Len Nase. Bakit niyo palagay naging ganito si Carlo? Tanong niya kay Sister Elena. Hindi agad sumagot ang madre. Dinala niya ang mamamahayag sa lumang library, sa isang sulok kung saan palaging nauupo si Carlo. Dito siya madalas. Hindi para mag-aral lang. Dito siya nagdarasal habang naghihintay ng oras. May kakaibang nangyari ba noong nag-aaral siya rito? Ngumiti si Sister Elena. Wala. At iyon ang himala. Walang drama. Walang nakabibinging kababalaghan. Pero bawat araw, merong tinanim. At sa bawat panalangin, may lalim. At ngayon, tignan mo sumibol na. Ang reporter ay natahimik. Sa kanyang talaan, isinulat niya, minsan ang pinakabanal na lugar ay hindi altar, kundi silid-aralan. Hindi pare o madre ang nagturo ng kabanalan, kundi isang estudyanteng di inaakalang magiging santo. At sa Vatican, sa araw na muling binasa ni Papa Len Nasi ang profile ni Carlo Acutis, napansin niya sa isang sulok ng dokumento ang pangalan ng paaralan, Instituto Len Nase. Saglit siyang hindi gumalaw. Tumitig sa papel. Pinikit ang mga mata. Isang pangalan. Isang lugar. Isang binhi na isinilang sa katahimikan, at ngayon ay lumalago sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi ito aksidente, bulong niya. Sa mismong sandaling iyon, nagring ang kampana ng simbahan sa labas ng bintana. Parang tugon ng langit. Mataas ang araw sa Roma, ngunit malamig ang hangin. Sa loob ng Basilika ng San Pedro, nagsimula ng magtipon ang mga obispo, madre, seminarista at mga laiko. Isang espesyal na misa ang ipinatawag ni Papa Len Nasi. Wala sa kalendaryo ng Vatican. Walang anunsyo sa mga media outlet. Ngunit sa loob ng mga lingid na grupo sa loob ng simbahan, may nagpalipat-lipat na salita, magkakaroon ng mensaheng hindi natin narinig sa matagal na panahon. Tahimik ang basilika habang umaakyat si Papa Len sa pulpito. Wala siyang dalang papel. Wala ring teleprompter. Mga kapatid, panimula niya, madalas tayong nakatuon sa mga gulo ng mundo, digmaan, teknolohiya, politika, pagbabago ng klima. Pero may isang gyera na hindi natin halos pinag-uusapan. Huminto siya. Tumingin sa bawat sulok ng simbahan. Isang katahimikan ang bumalot na parang isang belo ng pag-isip. Ang gyera ng espiritu. Isang buntong hininga ang narinig mula sa mga nakaupo malapit sa altar. May labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, patuloy niya, na hindi na sinusundan ng kamera, hindi na pinag-uusapan sa social media. Ngunit ito ang pinakamatagal, pinakamatindi, at pinakapersonal sa lahat ng digmaan. Ito ang gyera ng kaluluwa. Lumapit ang kanyang tinig sa kalmadong apoy, hindi sigaw, ngunit sunog sa puso. Hindi ito bagong konsepto. Ngunit sa kasalukuyang panahon, tila nalimot na natin ang kahulugan ng espiritual na pakikidigma. Habang nagsasalita ang Papa, sa isang simbahan sa Assisi, isang batang pari ang nakaluhod. Sa kanyang kamay, bukas ang dasal kay San Miguel Arcangel. Binubulong niya ang mga salita na parang lihim ng langit. San Miguel Arcangel, ipaglaban mo kami sa labanan. Bago pa man ito banggitin ng Papa, may mga puso na ang bumalik sa panalangin matagal nang nakatago sa mga aklat ng debosyon. Parang sabay-sabay na paggising ng mga kaluluwa sa isang panawagang walang tunog, ngunit may sigaw. Si San Miguel, dugtong ng Papa, ay hindi alamat.
Siya ay ang tanglaw ng Diyos sa mga labanan sa langit. At sa panahong ito, kailangan natin siyang muli. Hindi niya binanggit ang mga pangalan ng mga diktador, mga sistema, o mga korporasyon. Pero lahat ng nakikinig ay naramdaman, ang tinutukoy niya ay ang kalaban na hindi laman, kundi kadiliman. Sa isang paaralan sa Madrid, habang pinapakinggan ng mga estudyante ang broadcast ng misa, isang binatilyong tahimik lang noong mga nakaraang buwan ay biglang nagtaas ng kamay sa klase. "Ma'am, paano po ba natin malalaman kung tayo ay nasa tamang panig?" Napatingin ang guro. "Anong ibig mong sabihin?" "Tila po kasi ang mundo ngayon, ang dami ng tama at mali na pinagsama-sama. Paano natin makikita kung alin ang liwanag at alin ang dilim?" Sumagot ang guro habang pinipigil ang pagluha, "Siguro dapat nating balikan ang mga panalangin na kalimutan. At marahil dapat tayong muling tumahimik para marinig ang Diyos." Habang patuloy ang homilya ng Papa, muling binanggit ang isang pangalan. Carlo Acutis. Isang binatilyong hindi kilala ng mundo, ngunit may paningin na mas matalas kaysa sa marami sa atin. Umangat ang mga ulo. Ang pangalan ay biglang nagbukas ng pinto ng alaala. Minsang sinabi niya, ang Eukaristya ay ang highway to heaven. Ngunit higit pa roon, sinabi rin niya, ang ating kaluluwa ay may kalaban, at kung hindi tayo magbabantay, mananakop siya sa katahimikan. Sa isang maliit na bahay sa Milan, binuksan ni Antonia Acutis ang isang kahon ng mga lumang gamit ng kanyang anak. Sa ilalim ng ilang larawan at notes, nandoon ang isang folder na may titulong, "Mga Dasal Laban sa Kadiliman." Binuksan niya ito. Sa loob, dasal kay San Miguel, excerpts mula sa mga homilya ni Papa Lendase, ilang sulat kamay ni Carlo na tila panata. Isa roon, nakasulat sa simpleng tinta. Ang pinakamalalim na labanan ay ang mga hindi pinapansin ng mundo. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi sila totoo. Kapag tayo'y tumigil sa panalangin, ibinibigay natin ang espada sa kalaban. Sa Vatican, matapos ang homilya, ang Papa ay bumaba ng pulpito at lumapit sa altar. Kumuha siya ng papel. Isang orasyon. At sa unang pagkakataon sa halos 2 dekada, muling narinig sa buong San Pedro ang dasal na ito. "San Miguel Arcangel, ipaglaban mo kami sa labanan, maging aming tagapagsanggalang laban sa kasamaan at mga bitag ng demonyo." At ang buong simbahan, mula sa kardinal hanggang sa batang sakristan, ay sumabay. Hindi ito sermon. Ito ay panawagan ng digmaan. Sa social media, lumaganap ang clip ng panalangin. Sa loob ng oras, may libu-libong share, hindi dahil sa estilo, kundi dahil sa lalim. Isang seminarista ang nag-post, "Kung akala nyo wala ng apoy sa simbahan, makinig kayo sa tinig ng Papa ngayon." Sa gitna ng hype ng teknolohiya, sa mga conference tungkol sa lay, at sa mga forum tungkol sa crypto-religion, ang isang lumang dasal ang biglang naging trending topic. Ngunit para kay Papa Lendase, hindi ito estilo. Ito ay misyon. Sa isang closed-door meeting kasama ang kanyang mga teologo, sinabi niya, "Hindi ko pinili ang pangalang Len para sa nostalgia. Pinili ko ito dahil alam kong papasok tayo sa panahon ng tahimik na giyera. At kailangan nating magbantay." "Banal na Ama," tanong ng isa, "sa palagay niyo po ba, handa ang simbahan sa ganitong labanan?" Tumigil ang Papa. Saglit na tumingin sa krus na nasa gitna ng mesa. "Hindi pa. Pero hindi pa rin huli ang lahat." Isang linggo matapos ang homilya, sa isang high school sa Brazil, isang guro ng relihiyon ang binigla ng tanong ng estudyante. "Ma'am, totoo po ba ang demonyo?" Tumahimik siya sandali. "Totoo. Pero mas totoo ang Diyos." At sa likod ng silid, isang poster ni Carlo Acutis ang nakasabit. Sa ibaba nito, ang kanyang sikat na linya, "Ang kalungkutan ay ang pagtingin sa sarili. Ang kagalakan ay ang pagtingin sa Diyos. Ang giyera ay hindi palaging madugo. Minsan, ito'y katahimikan. Minsan, ito'y pangumbinsi. Minsan, ito'y paglimot sa panalangin, paglimot sa pagninilay, paglimot sa presensya ng Diyos sa gitna ng ingay." At sa mundo ng mabilisang impormasyon, instant validation, at ingay ng opinyon, isang binatilyong yumao na ang tila sumisigaw, bumalik tayo sa sentro, sa Diyos. Ang panawagan ni Carlo noon, ngayon ay panawagan na rin ng Papa. Ang dalawang tinig, bagaman magkalayo sa panahon, ay parang nagtatagpo sa gitna ng langit. At sa puso ng simbahan, muling umuugong ang lumang paalala. Hindi lahat ng labanan ay nasusukat sa lupa. Ang iba sa kaluluwa. Ang iba sa pananampalataya. At sa lahat ng ito,
Ang simbahan ay hindi lang lugar ng kapayapaan, kundi ng paglaban. October. Ang mga dahon sa Milan ay unti-unting nalalagas, at sa bawat pagkalaglag ng isa, tila may mensahe ang langit, may bagay na matatapos, ngunit may bagay ring isisilang. Sa ospital ng San Gerardo, si Carlo Acutis ay nakaupo sa wheelchair, nakatanaw sa bintana. Ang liwanag ng araw ay dumadapo sa kanyang mukha. Hindi siya mukhang may sakit, ngunit sa loob ng kanyang katawan, isang digmaan ang tahimik na nagaganap. Carlo, anak, sabi ni Antonia habang inaayos ang kanyang unan, bakit hindi mo ipahinga muna ang utak mo? Huwag mo nang isipin ang project mo. Ngumiti siya, mahina ngunit matatag. Ma, hindi ko na kayang magsayang ng oras. Kailangan kong ipunin lahat ng milagro bago ako Hindi niya tinapos ang pangungusap. Ayaw niyang magbitiw ng salitang hindi pa hinog. Bumalik sa kanyang laptop, tinapos ang huling linya ng bagong artikulo. Ang presensya ng Diyos sa Eukaristya ay hindi alegorya. Ito ay kaganapan. At ang milagro ay hindi laging drama. Minsan, ito ay tahimik na pananatili. 2 linggo ang nakaraan, nagsimula siya sa mga simpleng sintomas, pagkapagod, konting lagnat, pananakit ng buto. Baka sa dami ng coding mo, anak, biro pa ng ama niya. Pero hindi yon pagod. Hindi rin yon trangkaso. Ang diagnosis ay dumating parang malamig na ulan sa mainit na hapon, leukemia in 3. Aggressive. Malubha. Walang lunas. Tahimik si Carlo nang ipaliwanag ng doktor ang lahat. Carlo, wika ng doktor, mabilis ito. Kakailanganin natin ng matinding gamutan. Hindi namin maipapangako na magtatagal ka. Tumango siya. Okay lang po, Dos. Okay lang, tanong ng doktor, halatang gulat sa kalmadong tinig ng bata. Opo. Kasi matagal ko nang hinihiling na may maibigay ako kay Jesus. Siguro ito na yon. Walang drama. Walang sigawan. Isang binatilyong tila mas handa pa kaysa sa mga matatanda. Sa sumunod na mga araw, nagsimula ang gamutan. Naging manipis ang kanyang buhok, naging maputla ang balat. Ngunit sa bawat bisita ng pari, bawat dasal ng rosaryo, bawat pagtanggap ng komunyon, mas lalo siyang nagmingming. Isang araw, tinanong siya ng nurse habang inaayos ang dextrose, Carlo, saan mo kinukuha ang lakas mo? Hindi ka umiiyak. Hindi ka nagrereklamo. Sumagot siya ng dahan-dahan, kasi hindi ko ito tinitingnan bilang parusa. Tinitingnan ko ito bilang pagkakataon. Pagkakataon? Opo. Para ialay ang sakit ko para sa iba. Para sa papa. Para sa simbahan. Para sa mga taong hindi kayang manalangin. Iyon ang unang beses na binigkas niya ang linyang iyon. At mula noon, inulit-ulit niya ito sa lahat ng nakausap niya. Iniaalay ko ang lahat ng sakit ko para sa papa at para sa simbahan. Sa gabi, madalas siyang makikitang tulog sa ilalim ng krusipiho. Sa tabi niya, nakalagay ang kanyang laptop na hindi na gumagana, hindi dahil nasira, kundi dahil tumigil na siyang mag-update. Sabi niya, yung laman ng website, sapat na yon. Ang natitira, dasal na lang. Sa loob ng ospital, dumami ang mga dumadalaw sa kanya. Mga pari, estudyante, dating guro, mga batang hindi niya nakasama sa klase pero na-inspire ng kanyang website. Ang isang madre ay naglakbay mula sa Napoli, dala ang sulat ng isang batang may autism na nagsabing, si Carlo ang dahilan kung bakit gusto kong magdasal. Hindi lahat ng bisita ay malapit sa Diyos. May isang binatang dating atheista na pumasok sa kwarto ni Carlo. Tahimik. Nakaupo sa sulok. Gusto mo bang magdasal? Tanong ni Carlo. Hindi ako marunong, sagot ng binata. Okay lang. Hindi mo kailangan ng script. Kausapin mo lang siya. Ganun lang ako nagsimula. Tahimik na umupo ang binata sa tabi ng kama. Sa unang pagkakataon, pinikit niya ang mata at bumulong ng hindi sigurado kung panalangin ba o pabulong na takot. Carlo ay hindi nagturo. Hindi rin nangaral. Nakinig lang. At nagdasal din. Sa sumunod na linggo, bumigat ang katawan niya. Hindi na siya makalakad. Halos hindi na rin makakain. Ngunit bawat umaga, hinihiling pa rin niya ang parehong bagay. Ma, pwede po ba tayong magsimba ngayon? Carlo, hindi ka na makalabas eh. Pwede po bang magmisa si Father dito sa kwarto? At ganoon ang ginawa nila. Araw-araw, isang maliit na altar ang nilalagay sa tabi ng kama niya. Minsan 3 lang sila, siya, ang pari, at ang kanyang ina.
Ngunit ang presensya sa loob ng kwartong iyon ay hindi kailanman maliit. Isang gabi, sa kasagsagan ng kanyang hirap, tinanong siya ng isang batang madre na dumalaw. "Carlo, natatakot ka ba?" "Sa alin?" "Sa kamatayan." Tahimik siya saglit. Tumingin sa kisam na tila nakatingin sa higit pa sa kisam. "Hindi po. Kasi hindi ko tinitingnan ang kamatayan bilang wakas. Tinitingnan ko siya bilang pagbabalik." "Pagbabalik saan?" "Sa tahanan." Ilang araw bago siya bawian ng buhay, tinawag niya ang kanyang ama. Hiniling niya na huwag siya dalhin sa ibang ospital, huwag siyang bigyan ng matinding sedasyon, at huwag siyang ilayo sa Eukaristya. "Gusto ko pong mamatay na gising. Na naririnig ko pa si Jesus. Nahawak ko pa ang rosaryo." Sa huling araw, habang ang kanyang hininga ay paunti-unti na, hiniling niyang ipatugtog ang Ave Maria ni Schobert. Habang tumutugtog ito, pinikit niya ang mata. Sa isang punto, binuksan niya ulit. Tumingin sa kanyang ina at sinabi, "Ma, huwag kang malungkot. Papunta na ako sa Panginoon. Hihintayin ko kayo doon." At huli niyang salita, bago siya muling pumikit at hindi na muling nagising. Para sa Papa. Para sa simbahan. Sa kanyang burol, libo-libo ang dumalaw. Hindi dahil sa karera, hindi dahil sa titulo. Kundi dahil sa isang bata, na sa kanyang katahimikan, nag-alay ng lahat. Sa isang sulok ng simbahan, isang batang lalaki ang nagtanong sa kanyang lola, "Lola, pwede rin po ba akong maging santo kahit bata pa ako?" Umiti ang matanda. "Kung kaya ni Carlo, kayang-kaya mo rin." At sa Roma, habang binabasa ni Papa Len Nasi ang balita ng kanyang kamatayan, natigilan siya sa isang linya. "Iniaalay ko ang lahat ng sakit ko para sa Papa at para sa simbahan." Hindi niya napigilan ang luha. Sa isang pirasong papel, isinulat niya, "Marami ang nagsasabing sila'y handang mamatay para sa simbahan. Ngunit ilan lang ang nag-aalay ng kanilang paghihirap habang buhay pa." Tahimik niyang isinara ang pinto ng kanyang opisina. Lumuhod sa harap ng tabernakulo. At sa katahimikan ng gabing iyon, isang pastol ang nagpasalamat sa isang binatilyong naging alay. Ang unang opisyal na humilya ni Papa Len Nasi ay hindi idinao sa isang plaza o sa gitna ng media frenzy. Sa halip, ito ay ginanap sa loob ng simpleng simbahan ng Santa Maria in Trastevere, isang lugar na may mga lumang haligi, kupas na mga fresko, at katahimikang tila tumatagos sa buto. Tahimik na dumating ang mga tao, walang fanfare, walang banda. Mga seminarista, madre, estudyante, ilang mamamahayag, at kabataang tila hindi sigurado kung ano ang kanilang inaasahan. Ngunit naroon sila, may kuryosidad na hindi maipaliwanag. Pumasok si Papa Len Nasi, hindi nakasakay sa limusin, kundi naglakad mula sa likod, suot ang puting sutana na walang alahas maliban sa simpleng krusipiho. Wala siyang dala. Wala ring umalalay. Lumapit siya sa pulpito, tumingin sa paligid, at nagsimula sa isang tanong. "Alam niyo ba kung kailan nagsisimula ang pananampalataya?" Tahimik ang lahat. Kapag tumigil ang ingay, luminga siya sa paligid. Sa panahong ito, napakaraming nagsasalita. Napakaraming opinyon, komentaryo, analisis, debate. Ngunit kakaunti ang nakikinig. Mas kakaunti ang nagdarasal. Walang galit sa kanyang tinig. Walang bintang. Pero ramdam ng lahat ang lalim ng bawat salita. "Hindi ako narito upang ipahayag ang isang bagong ideolohiya. Hindi ako narito para baguhin ang simbahan sa panlabas. Ako'y narito upang paalalahanan na bago natin pag-usapan ang reforma, bago natin planuhin ang programa, kailangan nating bumalik sa sentro. Sa Diyos. Sa Eukaristya." Sa isang sulok, may isang dalagitang tahimik na lumuluha. Hindi niya kilala ang Papa. Hindi niya lubos na nauunawaan ang teolohiya. Pero sa mga salitang iyon, parang may tinig na humaplos sa kanyang puso na matagal ng tahimik. Parang biglang may pumukaw sa damdaming nakabaon. Si Carlo Acutis, patuloy ng Papa, isang binatilyo na hindi umakyat sa entablado. Hindi siya nag-lead ng movement. Hindi siya naging celebrity. Ngunit ipinakita niya sa atin kung paano muling maramdaman ang presensya ng Diyos sa gitna ng mundo. Pinakita sa simbahan ang larawan ni Carlo, suot ang kanyang hoodie, may hawak na rosaryo at nakangiti sa harap ng Blessed Sacrament. Nakita niya ang Eukaristya bilang langit sa lupa. Bilang liwanag sa dilim. Bilang puso ng simbahan.
Habang naglalakad ang Papa sa gitna ng mga bangko pagkatapos ng homilya, isang binatilyo ang tumayo. Tila hindi sinasadya, tila napilitan ng kung anong panloob na lakas. "Holy Father," mahinang tawag niya. Huminto ang Papa, lumapit. "Paano po ako magsisimula kung hindi ko alam kung paano manahimik?" Ngumiti si Papa Len. "Magsimula ka sa pagiging totoo. Umupo ka sa harap ng Diyos kahit wala kang sasabihin. Manahimik ka. At sabihin mong, narito ako." Minsan, iyon lang ang kailangan. Mula sa araw na yon, parang unti-unting may gumagalaw. Hindi headline, hindi viral trend. Isang bagay na mas banayad, isang espiritual na paggising. Sa France, isang grupo ng kabataan ang nagsimulang mag-organisa ng No Phone Holy Hour. Sa loob ng isang oras, sila'y magtitipon sa kapilya, walang cellphone, walang musika, tahimik lang sa harap ng Eukaristya. Sa Argentina, isang online forum na dating punang memes ay biglang nagkaroon ng bagong thread. Ano ang naramdaman mo ng unang beses kang lumuhod sa adorasyon? Sa Nigeria, isang grupo ng kabataang lalaki na dating abala sa online gaming ay nagsimulang gumawa ng rosary making group. Hindi ito requirement ng simbahan. Sariling kusa. Isang paraan para muling madama ang misteryo ng pananampalataya sa kanilang mga kamay. At sa Pilipinas, isang batang babae ang sumulat ng blog post na nag-viral. "Hindi ko siya kilala. Pero parang kilala ko siya." Ang tinutukoy niya ay si Carlo. Ayon sa kanya, "Hindi ako relihiyosa. Wala ako sa chore. Pero nang marinig ko ang sinabi ng bagong papa, at nang makita ko ang kwento ng isang simpleng teenager na nagmahal sa Diyos ng buong buo, may kumalabit sa puso ko. Tinanong ko ang sarili ko, bakit hindi ko rin subukang magmahal ng ganoon?" Sa mga susunod na linggo, si Papa Len Nasi ay patuloy na nanahimik sa harap ng mga inaasahan ng media. Hindi siya gumawa ng malalaking pagbabago. Wala siyang inalis. Wala siyang bagong programa. Ang ginawa niya, nagdasal. Tahimik. Araw-araw. Kasama ang mga pari. Kasama ang mga madre. Minsan, mag-isa. Isang gabing umuulan, nakita siya ng isang gwardya ng Vatican na nakaupo sa hagdan ng simbahan ng San Damaso, nakasuot ng simpleng puting kapote, hawak ang breviary. Hindi niya alam na nakikita siya. Hindi niya rin alam na kinunan siya ng litrato. Kinabukasan, ang larawan ay lumaganap sa internet. Caption, "The Pope Who Prays Alone." Sa kabila ng mundo na nagsisigaw, siya ay nanahimik. At sa kanyang katahimikan, narinig siya ng mundo. Sa isang high school sa Canada, sa gitna ng religion class, isang guro ang nagtanong, sino ang pinakamahalagang tao sa simbahan ngayon? Isa ang sumagot, yung Santo Papa. Pero isa pang estudyante, nakatingin sa larawan ni Carlo sa dingding, ay nagsabi, pwede bang parehong sila? Napangiti ang guro. Pwedeng-pwede. Sa opisina niya, muling binasa ni Papa Len ang sulat na iniwan ng isang grupo ng kabataan. "Banal na Ama, hindi kami lumaki sa simbahan. Pero ngayon, nais naming bumalik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa." Tumugon siya gamit ang sariling kamay. "Bumalik kayo. At dalhin niyo ang inyong henerasyon. Ang Diyos ay hindi nagsasawa sa pagtawag." Isang bagong tinig ang bumangon. Hindi maingay. Hindi marahas. Hindi nakikipag-agawan ng atensyon. Ngunit ito'y tinig na dumadaloy sa mga puso na matagal nang nanahimik sa kanilang pag-aalinlangan. At sa gitna ng tinig ng Santo Papa, naroon pa rin ang tinig ng isang binatilyo na sa kanyang kabataan, sa kanyang kahinaan, sa kanyang katahimikan, ay nagsabing, "Iniaalay ko ito para sa Papa at para sa simbahan." At ngayon, ang simbahan ay gumagalaw. Hindi dahil sa himala ng langit, kundi sa paggising ng loob. Isang bagong tinig. Isang bagong henerasyon. Isang bagong panahon ng pananalig. Ang araw ng kanonisasyon ay dumating na parang liwanag na sumisilip matapos ang mahabang gabi. Sa Roma, ang himpapawid ay bughaw na bughaw, walang ulap, at ang simoy ng hangin ay may dalang damdaming hindi kayang ilarawan. Hindi ito ordinaryong selebrasyon. Ito'y isang panimula. Matapos ang maraming buwan ng paghahanda, pagninilay, at panalangin, idineklara ng Vatican na ang unang kanonisasyon sa ilalim ng pamumuno ni Papa Len Nasi ay gaganapin sa mismong puso ng simbahan, ang plaza ng San Pedro. 1,000,000 katao ang dumagsa. Mula sa iba't ibang bansa, iba't ibang kultura, iba't ibang estado ng pananampalataya,
lahat sila ay naglakbay upang saksihan ang isang himala na hindi nagsimula sa langit kundi sa isang kwarto na may computer, isang rosaryo, at isang kabataang may pusong puno ng Diyos. Si Carlo Acutis, binatilyo ng Milan, web designer ng mga himala, at tagapagdala ng Eukaristya sa internet, ay opisyal na magiging santo. Mula sa balkonahe ng basilika, lumabas si Papa Len na si. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay tila may daladalang apoy. Sa kanyang harapan, hindi lang mga obispo o madre ang nandoon. Nandoon ang libu-libong kabataan, marami sa kanila ay hawak ang cellphone sa isang kamay at ang rosaryo sa kabila. Mga anak ng Diyos, panimula ng Papa, ngayon, ipinapahayag natin sa buong mundo na ang kabanalan ay hindi relic. Hindi siya pang nakaraan. Hindi rin siya para lamang sa monasteryo. Huminto siya. Lumingon sa dambuhalang larawan ni Carlo sa gilid ng entablado, nakangiti, naka-hoodie, may laptop sa bag. Ang kabanalan ay posible sa gitna ng internet. Sa gitna ng social media. Sa gitna ng classroom. Sa football field. Sa code. Sa hating gabi sa harap ng Blessed Sacrament. Pinakilala ng isang kardinal ang buong tala ng buhay ni Carlo, mula sa kanyang kabataan, pagkahilig sa Eukaristya, ang paglikha ng website tungkol sa mga milagro, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, kung saan inalay niya ang kanyang paghihirap para sa Santo Papa at sa simbahan. Isang tahimik na katahimikan ang bumalot sa buong plaza nang tanungin ng Papa ang tanong na iyon, isa sa pinakamahalaga sa ritual. Sa liwanag ng lahat ng ito, at sa harap ng buong simbahan, itinatakda ba natin na si Carlo Acutis ay dapat ituring na santo? At sabay-sabay, tulad ng isang dambuhalang pag-amin ng langit at lupa. Amen. Tumunog ang kampana. Pumailan lang ang awitin ng Gloria in Excelsis Deo. Ang tunog ng libong mga boses, pinaghalo ng luha, tuwa, pananampalataya, at panibagong pag-asa. Mula sa itaas, isang bandila ang bumaba, ang imahe ni Carlo, nakatingala, may liwanag sa kanyang mukha, at sa kanyang likod ay ang Blessed Sacrament. Mula sa mga screen, naroon ang ilang kabataan sa kanilang mga tahanan, nanonood sa livestream, nakasuot ng shirt na may tatak, San Carlo, patron ng internet generation. Hindi inaprubahan ng opisyal ang titulong iyon, ngunit para sa marami, iyon ang totoo. Sa homilya ng Papa, matapos ang formal na deklarasyon, bumigat ang kanyang tinig. Sa panahong ito ng pag-aalinlangan, ang bagong santo natin ay hindi propeta ng sigaw. Siya ay propeta ng presensya. Hindi niya sinubukang iwan ang mundo, kundi ibalik ang mundo sa Diyos. Ang mga mata ng kabataan ay nakatuon sa kanya. Hindi ito kagaya ng mga misa na pinipilit lang nilang daluhan. Ito ay kanilang pinili. At ngayon, tila ang simbahan ay muling umapela sa kanilang mga puso, hindi para aliwin sila, kundi para bigyan sila ng katotohanan. Nais kong sabihin ito ngayon, dagdag ng Papa, ang kabanalan ay hindi perpeksyon. Hindi ito pagiging hindi nagkakamali. Ang kabanalan ay pag-alay ng sarili araw-araw, kahit sa gitna ng gulo. Ito ay ang pagpili sa Diyos, paulit-ulit, kahit hindi ka maintindihan ng iba. Ganyan si Carlo. At ganyan din sana tayo. Habang sinasabi niya ito, isang grupo ng kabataan sa Kenya ang nagtipon-tipon sa harap ng isang maliit na altar, hawak ang mga rosaryo nila, nakatingin sa maliit na laptop na nakastream. Wala silang grand celebration. Ngunit naroon ang liwanag sa mga mata nila. Sa isang dormitoryo sa Seoul, isang binatilyo na dating agnostiko ay lumuhod sa harap ng isang simpleng krusipiho. Wala siyang sinabing dasal. Pumikit lang siya, at sa loob-loob niya, narinig niya, hindi ka nag-iisa. Sa New York, sa isang underground chapel sa gitna ng lungsod, isang millennial na dating laging nag-aalinlangan sa simbahan ay muling humawak ng rosaryo. Subukan ko ulit, bulong niya. Sa Vatican, habang papalubog na ang araw, inanyayahan ng Papa ang lahat na manahimik. Bago tayo magtapos, Anya, gusto kong hilingin sa bawat isa, huwag ninyong iwan ang Eukaristya. Huwag ninyong iwan ang panalangin. Huwag ninyong iwan ang inyong pagkauhaw sa kabanalan. Kasi hindi kayo kailanman iniwan ng Diyos. Tumayo siya mula sa trono, lumapit sa gitna ng entablado, at nagsalita hindi bilang pinuno, kundi bilang ama. Ang kabanalan ay hindi para sa piling tao. Ito ay para sa iyo. Ikaw na nagkakamali. Ikaw na may kahinaan. Ikaw na nahihirapan maniwala. Nais ng Diyos ang puso mo. At kung papayagan mo siya, gagawin niyang banal ang ordinaryo mong buhay.
Sa sandaling iyon, libo-libong puso ang kumurap, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa sigaw ng espiritu na dumaan sa katahimikan. At sa huling bahagi ng misa, tumayo si Papa Len Nasi at binasbasan ang lahat. San Carlo Acutis, gabayan mo kami. Ipagdasal mo ang aming mga kabataan. Ipanalangin mo ang simbahan. At kung kami man ay madapa, hilahin mo kami pabalik sa liwanag. Habang papalabas ang mga tao, hindi sila nagmadali. Hindi sila nag-uunahan. Parang ayaw nilang iwan ang sandali. Parang may gusto pa silang maramdaman. Sa mga sulok ng plaza, may mga kabataang nagyakapan. May umiiyak. May nagdarasal. May nagtataka kung anong nangyayari sa kanilang puso. Ngunit isa lang ang malinaw, may nabuksan. Isang bagong panahon. Isang bagong paningin. Isang bagong direksyon para sa simbahan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tinig ng isang binatilyo ay naririnig pa rin, hindi sa mikropono, kundi sa mga puso. Hindi ako ang gumagawa ng mga himala. Si Jesus ang gumagawa. Ako lang ang naghahanap ng paraan para makilala siya. At ngayon, si Carlo ay hindi na lang isang binatilyo ng Milan. Siya ay santo. Isang palatandaan. Isang paalala. Nasa mundong puno ng alikabok at ingay, may kabanalan pa ring sumusulpot. Sa hoodie, sa keyboard, sa katahimikan ng puso. At sa Eucharistiyang hindi kailanman tumitigil sa pagtawag. Lumipas ang mga araw matapos ang kanonisasyon, ngunit ang init ng nangyari sa plaza ng San Pedro ay hindi nawala. Hindi ito apoy na kumikislap sa ibabaw, ito'y apoy na kumalat sa ilalim, tahimik, matatag, at hindi mapapansin ng mata ng mundo hanggat hindi na lang ito mapipigilan. Sa isang maliit na bayan sa Colombia, isang parokya ang muling nagbukas ng Adoration Chapel matapos ang maraming taon. Ang una nilang bisita, isang grupo ng kabataan na walang hinihingi, walang script, walang gimmick, nakaluhod lang, tahimik, nakatingin sa monstrance, parang may hinihintay na sagot na hindi kailangang ipaliwanag. Sa Sydney, isang Catholic school ang naglunsad ng programang tinawag na Project Carlo, kung saan hinihikayat ang mga estudyante na isulat ang mga simpleng bagay na maaari nilang ialay sa Diyos bawat araw. Hindi ito grades. Hindi ito performance. Ito ay pag-ikot pabalik sa tanong, ano ang kayang ialay ng puso mo kahit ngayon lang? Sa Nairobi, isang grupo ng programmer teens ang nagboluntaryo para ayusin ang mga website ng mga mission parish. Sa kanilang header, may quote mula kay San Carlo, kung si Jesus ay nasa internet, dapat may daan patungong langit sa bawat click. At sa gitna ng lahat ng ito, si Papa Len Nasi ay nananatiling tahimik, matatag, at patuloy na nakatayo hindi sa gitna ng entablado, kundi sa gilid ng altar. Walang malaking programa ang inilunsad. Walang bagong dekretong radikal. Pero sa bawat humilya niya, sa bawat rosaryong kanyang hawak, at sa bawat simpleng misa na ginugugol niya kasama ang mga kabataan, tila may bagong anyo ng pamumuno ang bumangon, ang pamumunong hindi kailangang sumigaw para marinig. Ang simbahan, sinabi niya minsan sa isang closed-door meeting, ay hindi dapat natatakot sa katahimikan. Doon tayo unang narinig ng Diyos. Sa kanyang pangunguna, ang mga adoration chapels ay unti-unting nagkaroon muli ng halaga. Maraming diocese ang muling binuhay ang perpetual adoration. Hindi ito utos. Ito ay inspirasyon. Sa kanyang pastoral letter matapos ang kanonisasyon, isinulat niya, ang hinaharap ng simbahan ay hindi lamang nasa hierarchy, kundi sa bawat binatilyo at dalagitang lumalakad patungong kapilya, hawak ang rosaryo, tahimik ngunit determinadong mahalin ang Diyos. Ang mga seminarista ay nagsimulang magtanong hindi lang kung paano mangaral, kundi kung paano manalangin. Ang mga madre ay muling binuhay ang mga lumang kanta ng pagninilay. Ang mga youth ministers, dating takot banggitin ang salitang ikabanalan sa mga kabataan, ay nagsimulang ikwento ang buhay ni Carlo, hindi bilang kwento ng luma, kundi kwento ng ngayon. At habang ang mga ito ay nangyayari, ang mga tanong sa loob ng simbahan ay nagbabago rin. Minsang tinanong si Papa Len Nasi ng isang journalist, Holy Father, hindi po ba panahon na mag-isip tayo ng mas modernong approach para sa kabataan? Ngumiti siya. Ang Diyos ay hindi luma. Ang kabanalan ay hindi laos. Ang tanong ay hindi kung paano natin babaguhin ang mensahe, kundi kung paano tayo magiging tapat sa mensaheng iyon, sa paraang totoo, hindi artipisyal. Tumigil siya, tiningnan ang krusipiho sa tapat niya. At alam mo kung sino ang nagturo niyan sa akin?
Isang binatilyong nag-alay ng kanyang sakit, hindi para sa sarili, kundi para sa akin. Sa Vatican, isang silid ang inialay kay San Carlo. Hindi ito museo. Isa itong simpleng kwarto, may desk, laptop na hindi na gumagana, isang simpleng larawan ng Birheng Maria, at ang kanyang paboritong quote sa pader. Ang Eukaristya ay ang highway to heaven. Sa buong mundo, dumami ang mga kabataang nagsimulang bumalik sa simbahan. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang tugon. Hindi ito revival na punang ingay. Ito'y paggising na tahimik ngunit hindi mapigilan. At sa pinakapuso ng lahat ng ito, naroroon ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ng dalawang buhay. Si San Carlo, isang teenager na hindi nakapagtapos sa unibersidad, ngunit nagturo sa mundo na may buhay sa gitna ng teknolohiya at si Papa Lendasie, isang leader na hindi hinanap ang spotlight, ngunit siyang naging ilaw sa panibagong paglalakbay ng simbahan. Dalawang henerasyon. Magkaibang yugto ng kasaysayan. Ngunit isang hangarin, ibalik ang mundo sa Eukaristya. Minsang binanggit ni Papa Len sa isang lihim na pagninilay kasama ng ilang kardinal. Hindi ko siya nakilala. Hindi ko siya nakausap. Ngunit minsang sinabi ng Diyos sa puso ko, pumili ka ng pangalan na hindi lang alaala, kundi tulay. At doon ko naintindihan na ang pamumuno ko ay hindi simula, kundi pagpapatuloy ng isang binhing itinanim sa kanyang buhay. At sa huli, hindi ito naging tungkol sa isang batang santo o sa isang tahimik na papa. Ito ay naging tungkol sa atin. Sa lahat ng huminto, nakinig at muling naniwala. Na ang kabanalan ay posible. Na ang katahimikan ay makapangyarihan. Na ang Eukaristya ay buhay. Na ang simbahan ay hindi patay, gumagalaw ito. At sa isang maliit na bayan sa Asia, sa isang simpleng simbahan na walang aircon, walang livestream, walang chore, may isang binatilyo na pumasok mag-isa. Naka-uniform pa. Hawak ang bag sa isang kamay at rosaryo sa kabila. Dumiretso siya sa harap ng tabernakulo. Tahimik na lumuhod. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lang siya. Tila sinasabi, "Narito ako." At sa katahimikan ng santuwaryo, tila may bumulong sa kanya. Hindi tunog. Hindi ingay. Kundi isang presensya. At doon, sa kwartong iyon, sa sandaling iyon, nagpapatuloy ang kwento. Hindi ito natapos kay Carlo. Hindi ito nagwakas kay Len. Dahil sa bawat puso na muling naglalakad patungo sa Diyos. Ang kabanalan ay gumagalaw. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.